tinawag rektahan na pro-China ang mga Duterte. Di ba? Tinawag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na pro-China ang mga Duterte. Uy, nagulat ako. Attorney, nagulat po ako sa sinabi ninyo. Hindi, alam naman natin na talaga yan eh. Simulat sa pool pa lang ho, mga bossing. Kung uumpisahan natin lahat ho, mga kababayan. Simula na lang po, nung uminit na po, yung West Philippine Sea. Diyan na po natin naramdaman, lalo, yung mga Duterte na pro-China. Biruin mo, napakasimple, no? Na, atin ang West Philippine Sea, ganun lang ang sasabihin ng ating Vice Presidente. Biruin mo, kailangan pilitin pa siyang komento. Dahil nga, pinupush na, tinutulak ng ating mga kapwa Pilipino, oy, magsalita ka! Ito, pinag-iinitan na tayo ng China. Binabangga na yung ating mga barko. Sinisira na yung ating mga barko. Binobomba yung ating mga barko. Ayaw mo man lang magsalita dyan. Siyempre, ipinagtanggol. Nang muntik nang maging speaker ng House. Hindi ho House of Representatives, mga kababayan, na Speaker of Beer House ho, mga bossing. Mas mukhang madalas pong pumasok si Kong Pulong doon po sa Beer House kaysa po sa House of Representatives ho, mga bossing. Dahil nga po, di ba, nakikita yung kanyang opisina laging sarado. Hindi naman daw ho nagpupunta doon madalas. Baka mas madalas ho doon sa Beer House, sabi ni Vice Presidente. Pulong, tumakbo ka bilang Speaker of the House, no? Sabi ko naman, mukhang hindi bagay doon sa sa Speaker of the House. Kasi ang Speaker of the House, dapat aktibo ka. Lagi kang pumapasok. Si Pulong daw laging absent. Kaya, baka pwede Speaker of the Beer House, mga bossing. Di ba? Sabi nung Speaker of the Beer House, hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento patungkol sa West Philippine Sea. Pinagtanggol pa ho, mga kababayan. Diba? Sige, kung hindi trabaho ng Vice Presidente ang magsalita tungkol sa West Philippine Sea, ganito na lang. Bilang Pilipino na lang, ano ang masasabi niya doon sa nangyayari? Wala pa din. As in, no comment ho, mga kababayan. Doon pa lang nag-umpisa. Alam na natin na pro-China itong mga ito. Di po ba? Na kapag ka nagkomento siya, napapabor ho sa China, naku po, yung inaasam-asam na 2028 election, baka po matalo. Di po ba? Baka matalo. Ayaw natin. Nang papabor ka pa doon sa mga nambubuli sa atin. Kalokohan naman ho yun. Di po ba? Binubuli na tayo, pinagtatanggol mo pa. Sayang ang 2028 kandidatura. Kapag ka naman po nagkomento na papabor po ng Pilipinas, baka magalit naman si Xi Jinping. Di ba? Kaya talagang kahit po pitpitin ang itlog ng mga yan, malabo po na magkomento yung mga yan. Ngayon, naririnig na natin sila. Dahil nga po, medyo medyo malayo na ho di ba? Malayo na ho. Ngayon, nagsalita na. Bakit daw may missile ang Pilipinas? Biruin mo. Depensa natin yun Dapat nga bilang Vice Presidente, natutuwa po ako. Bakit? Kasi may humahalili sa atin, no? Na mga kaibigan nating mga bansa. Sasamahan tayo para mahinto ang agresyon at pambubuli ng China sa Pilipinas. Hindi pa ho ba pambubuli yung ginagawa nila? Sa loob ng teritoryo natin? Magdadala po ng supply doon sa mga kababayan natin na nandoon sa mga bantay po, sa BRP Sierra Madre, etc. Bubombahin ng tubig, babanggain yung barko. Abad, kung ako ho ang Vice Presidente,
Eh matutuwa ako. Salamat, Estados Unidos. No? Kahit papaano, eh nandiyan kayo para sa amin. Nilagyan ng Typhoon missile. Linagyan ng Typhoon missile. Oh, tapos ngayon, meron naman BrahMos from India naman. Di po ba? Matutuwa ka nun eh. Okay. Gumaganda ang depensa ng Pilipinas. Kay Inday Sara Duterte ho, iba ang dating mga boss. Para saan daw po yun? Eh napakasimple ng sagot. Depensa ng Pilipinas. Nagtataka din ho ako, mga kababayan. Parehas po sila ng naratibo ng China. Ang China po ayaw sa mga missile-missile. Si Vice Presidente, ganun din ho. Mga kababayan, with matching pagtatanggol sa China, nakaibigan naman daw po natin to. Meron bang kaibigan na ganun? Banggain yung barko mo, sirain yung mga barko mo. Oh. Kasi naalala ko. Kasi nung panahon ng dating Pangulong Duterte, magkaibigan naman daw po ang Pilipinas ang China talaga. Ano? Nandoon yung may barter, may pagpapalitan po daw ng produkto, mga kababayan. Yung mga kapwa natin Pilipino na mga mangingisda ho, edi masayang mga nanguhuli ng isda. 'Di ba? Masayang nanguhuli ng isda, nakakahuli yung malalaki ho, yung masasarap na isda na kapag ibinenta mo sa palengke kikita ka 2,000. Oh. Ngayon eto na yung mga kaibigan nating tinatawag ng mga Duterte na kaibigan natin. Yung Coast Guard nila, sasampahin ho. Sasampahin po yung mga bangka o barko ng ating mga mangingisda, yung maliliit na mga bangka nila. Sasampahin para hong mamimili. 'Di ba? Sinisilip, ayaw nung maliliit. Yung malalaki, yung masasarap, yung magagandang klase ng isda, kukuhanin nila yun. Tapos papalitan sigarilyo, papalitan alak. Nagsusumbong ho yung ating mga mangingisda. Sabi, kinukuha na nila yung isda. Ito po yung tinatawag po ng mga Duterte na mga kaibigan daw po ng bansang Pilipinas. Kinukuha nila yung malalaking isda namin. Tapos papalitan ng alak, papalitan ng isang paketeng alak, yosi, isang alak. Ang ganda naman ng barter. Nakarating sa dating Pangulong Duterte. Barter ang tawag dyan, palitan ng produkto. Anak ng tinapayan. Baka nga ho kapag sa Pilipinas mo pa binili, yung alak na yun, nakatipid pa ang ating kababayan. Biruin nyo, magkano lang po ang gin bulag, magkano lang po ang alak versus doon sa kukuhanin nila na mamahaling mga isda. Di ba? Mga bossing, sabi ng dating Pangulong Duterte, barter ang tawag dyan. Di ba? May umiiyak na DDS. Masakit bang pakinggan yung inyong dating Pangulo? Hindi. Pangulo ko din yan eh. No? Kaya lang, nakakahiyang Pangulo. Masakit bang pakinggan? Mismo, hanapin mo, hagilapin mo. Siya mismo ang nagpapaliwanag nun. Barter ang tawag dyan.